na pag pag pinaparating namin ang mga mensaheng ganito at mga kinukwento ang mga naunang mga ninuno natin, ang ating bansa pala ay ang mga inhabitants dito ay mga Muslim nung una bago pa man dumating ang mga dayuhan. Kaya kulang na kulang po sa impormasyon ng ating mga kababayan. So, sinasuggest namin, katulad ng sinabi natin, huwag niyong tanggihan yung mga binibigay namin sa inyo upang sa ganon sa inyong mga bakanteng oras ay magamit ninyo sa pagbabasa ng mga munting babasahin na insyaallah baka sakaling maunawaan at maintindihan nyo at tuluyan ninyong magustuhan at yakapin ang relihiyon na kung saan ang relihiyon ng ating mga ninuno, ang relihiyon ng mga naunang mga tao, ang mga propeta at mga sugo. Ito po yung Islam tinatawag. So, yung picture po, yung larawan ngayon, ang Islam at ang mga Muslim ay talagang dumating na sa punto na kung saan nagkakahalo-halo na ang idea or ang mga pag-iisip ng mga tao, pag-aakala, mga opinyon. So, ito po ay dinagdagan pa ng mga sitwasyon na kung saan nagpapalala at na kung saan ito'y malayong-malayo sa aral ng Islam, katulad halimbawa na ang mga kaguluhan sa gitnang silangan, na ang mga gawain doon ay malayong-malayo po sa kung ano yung inuutos ng Allah sa loob ng aral ng Islam at kung ano yung gusto ng Allah isabuhay ng mga tao bilang mga Muslim. Ang isang Muslim ay hindi niya dapat gawin pumatay ng tao na wala man lang kadahilanan. Mga inosenteng bata, inosenteng tao, lalaki man o matanda, pupukutan ng ulo. Hindi po 'yun ang pamamaraan. Merong tamang proseso ang paghatol ng mga ganon. Merong batas ang Islam. Merong pagkukuha ng ebidensya, paghatol ng mga tinatawag natin na mga hukom bago gagawaran or bago bibigyan ng hatol ang isang tao na bibigyan ng hatol, kamatayan man or ikulong or anuman. So sa mga nakikita po natin sa telebisyon, sa mga balita, yan po ay nakakalungkot na nagpapalala ng pagbibigay negatibong idea or kaya negatibong kaalaman tungkol sa Islam. So, yun po, minsan na-experience natin ito, kailan lang, na kaya daw tayo na pumupunta dyan, nagpapaliwanag, tayo daw po ay nagre-recruit sa mga nabalita natin. Yan, may mga balita ng hindi natin ma-deny na may mga balita dumarating hanggang sa mga parting Mindanao na yon na may mga nagre-recruit. Ito pong mga salitang recruit na ito ay hindi natin ito'y isang salita na kung saan para bang pipilitin mo ang isang tao, para merong isang bagay na katumbas ng pagpasok ng isang tao sa Islam, ng isang Muslim. Hindi po, mali po yung sasabihin natin nagre-recruit. Minsan po merong mga tao, may matanda nga ron nagbalik Islam, almost 80 years old na po, matandang babae, nag-Muslim siya. So lulugod-lugod na lang siya, wala siyang lakas. Ito ba yung kung sinasabi natin nagre-recruit ang mga Muslim, re-recruitin ang isang matandang babae na hindi na makakaya, wala nang kakayahan, wala nang lakas kahit man lang lumakad? So hindi po tama natin sabihin na at i-angkop or i-label doon sa mga Muslim na sila ay gumagawa ng tama, nasasabihin natin sila ay ganon, na nagre-recruit or ano upang sumanib sa mga elemento na kung saan alam natin ngayon na nandyan ang in-action kumbaga sa mga gitnang silangan na yan. Yan po ay mga wala sa ating plano, wala sa ating gawain at wala sa ating mga programa bilang mga tahimik na mamamayang Muslim dito po sa ating lalawigan. Hindi po natin yan hindi kasali sa ating mga adhikain sa patuloy na kapayapaan na ating inaasam.
So nakita po natin ngayon ang mga programa ng gobyerno na patuloy ang mga usaping kapayapaan tungkol or sa pagitan ng gobyerno at ng tinatawag nating MILF doon sa Moro sa Mindanao, sa mga basic moral laws na ito. At ito po isang pagpapatunay na tayo ay naghahangad ng kapayapaan, hindi kaguluhan. MashaAllah. So, yun po ang isang bagay na nais nating iparating sa ating mga kababayan at sa ating mga nakikinig. Kayo po ay patuloy pa rin na nakikinig at nanonood sa ating programa, ang Risalatul Islam. Meron na po tayong 34 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon at tayo pa rin po ay magpapatuloy sa ating palatuntunan. So, nabanggit po natin yung relihiyong Islam ay siyang relihiyon na nung una at ang mga propetang anon ang siyang ang relihiyon na kanilang niyakap at pinili bilang gabay sa buhay ay ang relihiyong Islam. So ano po